Ako si Daryl. Nais ko pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ng aking best friend na babae na si Angeline. Ako po ay isang lalaki pero may pusong babae. Naaalala ko pa noon, mula pagkabata namin ay magkaibigan na kami ni Angeline. Sobrang bait at napakabuti ng loob ni Angeline. Maganda ang kanyang itsura, kaya naman bata pa lang kami noon ay talagang madami nang nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa tumungtong na kami sa high school. Mas lalo pa itong bumanda at nagkalaman nung nagdalaga. Kaya naman mas lalo pang dumami ang mga lalaki na nagkagusto sa kanya. Madami ding pumipila sa kanya para manligaw. Pero hindi ito pinapansin lahat ni Angeline. Focus lang kasi si Angeline sa pag-aaral noon. Siya kasi ang top sa klase namin at siya din ang president sa klase namin. School bahay lang talaga si Angeline noon. No boyfriend since birth. Naaalala ko pa nga noon. Sa tuwing lalabas kami ni Angeline kapag wala kaming pasok. Tapos dadaan kami palabas mula sa kanilang compound. Ay talaga namang halos lahat ng mga lalaki ay titig na titig sa kanya. Sa tuwing dadaan kami sa may mga grupong lalaki ay halos maglaway sila sa kagandahan at kaseksihan ni Angeline. Sobrang lusog din naman kasi talaga ng mga melon at wet packs ni Angeline. Natatandaan ko pa nga noon. Naririnig ko sa mga kwentuhan dati ng mga classmate namin nung high school. Na halos araw-araw daw ay pinag-aanuhan daw nila si Angeline. Halos karamihan ng mga kaklase naming lalaki ay gustong-gusto talaga siyang matikman. Kaya naman sa tuwing mag-aaya ang mga kaklase naming lalaki ng kakain daw sa mga birthday tapos mag-iinom ay talagang sinasamahan ko si Angeline. Baka mamaya kasi ay lasingin siya tapos mapagsamantalahan. Hanggang tumuntong na kami ng college. Medyo stressful at hassle ang buhay college namin noon. Siguro halos lahat ay talagang ganun naman. Kaya naman dahil doon ay natuto kaming mag-inom ni Angeline. Pero pakunti-konti lang naman. Hindi nagtagal ay meron nang nagpatibok sa puso ni Angeline at talaga namang nahulog ang loob nito ng gusto sa Loka King si Adrian. Sobrang bait kasi ng taong iyon. Matalino at gwapo pa. Kaya hindi na ako nagtaka noon kung bakit sobrang nahumaling si Angeline noon kay Adrian. Pati nga ako ay muntik na din mahulog. Hindi nagtagal ay nanligaw si Adrian kay Angeline at naging sila. Mula first year college hanggang sa gumraduate kami ay sila pa din. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng kanya-kanyang trabaho. Kaming dalawang mag-best friend ay nagtrabaho sa isang private company sa Manila. At ang boyfriend naman ni Angeline ay sumampa na sa barko dahil siya ay naging seaman. Sa pagsampa ng barko ng boyfriend ni Angeline na si Adrian, ay doon na nga nagsimula ang pangungulila ni Angeline dahil isang taon mula nung sumampa si Adrian sa barko ay wala na itong paramdam. Halos gabi-gabi ay umiiyak ang best friend ko.
Dahil sobra na do talagang miss si Adrian. Mahal na mahal kasi talaga ni Angeline si Adrian ng sobra. Sa tuwing umiiyak si Angeline habang nagkukwento sa akin ay talaga namang damang-dama ko. Halos lahat daw ay ibinigay na niya. Wala na daw siyang mate at tago kay Adrian. Kumbaga si Adrian na talaga ang nakikita ni Angeline na makakasama niya habang buhay. Ang dami na nilang plano sa buhay. Halos lahat ng pamilya ni Angeline ay kilala na siya. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lang ni Angeline na si Adrian daw ay nakita ng isa naming tropa na nasa Pinas na at may kasamang babae at isang bata. Nalaman na lang namin na matagal na palang nasa Pinas si Adrian. Nagkaroon na ng sariling pamilya. Noong una ay hindi naniwala si Angeline sa mga sabi-sabi. Dahil alam niya na hindi kayang gawin ni Adrian yun sa kanya. Pero nung siya na mismo ang nakakita ay doon na siya nanlumo at sobra niya talagang dinamdam yun. Nawalan na siya ng gana sa buhay. Yung tao ba naman na pinakamamahal mo ay bigla na lang mawawala sa iyo tapos mababalitaan mo na lang na may kinakasama ng iba tapos may anak na. Sobrang sakit. Kahit ako na best friend ni Angeline ay talaga namang sobra akong naawa sa kanya. Sobrang damang-dama ko ang kalagayan at nararamdaman niya. Kaya naman lumipas ang isang taon ay ganun pa din siya. Palaging nakakulong sa bahay at walang gana sa buhay. Kaya naman ako na si best friend ay palagi ko pa din pinapalakas ang loob niya. Kaya nung minsan ay inaya at isinama ko siya sa labas bumingit. Nagpunta kami sa bar at club. Nagsaya kami ng husto. Noong mga oras na iyon ay doon ko muling nakita ang saya sa mukha ni Angeline. Hanggang sa tumagal ay naging madalas na ang pagpunta namin sa mga nightclub and bars. Naging party goer na kami. Doon kasi ay nakakalimutan namin lahat ng aming problema. Marami kaming nakikilala doon. Hanggang sa hindi na namin napapansin ay parang napapariwara na pala kami. Natuto na kaming magbisyo. Uuwi ng lasing sa umaga at hindi naitandaan ang nangyari. Sa isang linggo ay 3 beses kami mag-nightlife. Sa tuwing lalabas kami ni Angeline ay palaging may nakakasama itong lalaki. At minsan nga ay doon kami ini-invite sa bahay nila para doon ituloy ang aming inuman. At doon na nga nangyayari ang mga bagay na hindi naman dating ginagawa ni Angeline. Naging wild na kasi siya simula noong natutong bumingit. Kung kani-kanino na siyang lalaki sama-sama. Naaalala ko pa noon. Nalasing talaga kami ng sobra ni Angeline sa isang bahay nang nakilala namin sa bar. Tapos bigla akong nagising at nakita ko na lang na may 4 na lalaki na mga walang saplot tapos salit-salaita nilang binabayo ang isang babae. Palit-palitan nilang pinapasubo ang babae sa galit na mga talong nito. Kaya naman sobra akong nag-enjoy sa nakikita ko noon. Maya-maya ay laking gulat ko nung makita ko na ang babae palang pinipilahan nila ay ang best friend kong si Angeline.
Noong mga una ay okay lang sakin na may makilala at makasama si Angeline na iba't ibang lalaki. Alam ko din na may nangyayari sa kanila. Madalas pa nga ay one night stand. Pero noong makita ko si Angeline na pinipilahan at dinadali ng 4 na lalaki ay talagang hindi ko na kinaya. Kahit nag-enjoy ako sa nakikita ko noon ay bigla yung napalitan ng lungkot. Dahil hindi na pala namin namamalayan na napariwara na kami ni Angeline. Ang dating inosenteng babae ay bigla na lang naging wild. Nang dahil sa heartbroken ay kung kani-kanino ng lalaki pumapatol. Sobrang sakit para kay Angeline. Kaya lumipas ang ilang araw ay agad kaming natauhan sa aming mga pinaggag-agawa. At na-realize namin na maling direksyon na pala ang tinatahak namin. Hanggang isang araw ay bigla na lang akong may nakitang post sa FB na mga worship song. Hindi naman ako mahilig sa mga ganun dati pero nung mga oras na nakita ko sa FB ang kantang iyon ay doon na nagsimula ang pakikinig ko sa mga worship songs. Sa tuwing pinapakinggan ko ang mga worship songs ay palagi akong umiiyak. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak at parang habag na habag ako sa sarili. Hanggang sa nagpatuloy iyon at hindi nagtagal ay may mga naging kaibigan kami sa FB at pina-join kami sa isang religion. At doon na nga nagsimula ang bago naming buhay. Doon ako mas napalapit sa Panginoon. Doon namin naranasan ni Angeline ang kakaibang saya sa pakiramdam. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon na din ng sariling pamilya at mga anak si Angeline. At ako naman ay masayang namuhay sa ibang bansa kasama ang aking kasintahan.